magandang araw po sa atin lahat mga kapatid. Welcome po sa atin pong leadership training. Ito po ay ating ginagawa upang tayo po ay makapaghanda ng marami pong mga leaders para po sa kingdom agenda po ng atin pong Panginoon. Because the more leaders ang atin pong ma-develop dito po sa ating small group ay mas marami po tayong ma-reach out na mga ah, hindi po mananampalataya. Tandaan po natin na ang atin pong goal o yung mission po ng Panginoon is gumawa ng mga alagad at ang kanyang vision po ay upang sakupin ang buong mundo sa pamamagitan po ng kanyang ebanghelyo. Welcome po muli sa small group leadership session. Ang session po na ito ay session 1 sa atin pong leadership training. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan sa araw po na ito ay The Lordship of Jesus, You are His ownership. Ang sabi po ni Hudson Taylor sa isang kasabihan na kanyang sinabi, Christ is either Lord of all or He is not Lord at all. So kailangan ang Panginoong Diyos ay magiging Panginoon ng lahat ng aspeto ng buhay po natin or hindi talaga natin siya Panginoon. Mga problema po ngayon, lalong-lalo na sa paniniwala, sa ating kapanahunan, patungkol po sa pagkilala sa ating Panginoon bilang pong Panginoon at tagapagligtas. Sa ating pong panahon, ngayon, ay kinikilala lamang po ng mga mananampalataya si Kristo bilang tagapagligtas. At ang iba ay hindi po siya kinikilala bilang pong Panginoon. Mayroon pong malaking problema po dito sapagkat kung si Kristo ay tagapagligtas lang ng iyong buhay, ay magkakaroon po ng isang malaking problema patungkol sa pagbabago po ng buhay ng isang mananampalataya. Sapagkat alam po natin ang Panginoon ay siya po ang mangangasiwa ng atin pong buhay, lalong-lalo na siya ang tutulong sa atin pong pagbabago. So ito po ang ating lesson na nais ko pong ibahagi sa ating lahat sa araw po na ito. Patungkol po sa pagiging Panginoon ng atin pong Panginoon, Hesukristo at hindi lamang po bilang tagapagligtas ng atin pong mga buhay. Ang sabi po ng Roma 10, talatang 9 hanggang 10, ang sabi po ni Apostol Pablo, ipahayag mong si Jesus ay Panginoon at sampalatayanan mo sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos. Kapag ginawa mo ito, ikaw ay maliligtas. And verse 10, ito ay sapagkat sa pamamagitan ng puso ikaw ay sumasampalataya patungo sa pagiging matuwid. Sa pamamagitan ng bibig, ikaw ay nagpapahayag patungo sa kaligtasan. So napakaliwanag po dito na kapag tayo po ay kumilala at sumampalataya sa ating Panginoon, hindi lamang bilang tagapagligtas, kundi bilang Panginoon ng ating buhay, tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano po ba ang Panginoon? Ang Panginoon po ay mayroong kapangyarihan. Ang Panginoon po ay mayroong otoridad. At ang Panginoon po ay isa siyang master or pinuno. So iisa-isahin po natin ito. Ano po ang kapangyarihan ng isang pinuno? So ang kapangyarihan po ng isang pinuno o lakas ay isang kakayahan ng isang katauhan o nilalang upang malabanan o kontrolin ang kapaligirang nakapaligid sa kanya. Kabilang ang ugali o asal ng iba pang mga katauhan o nilalang. So pag sinabi po nating kapangyarihan ng Panginoon, ang Panginoon ay siya ang kokontrol sa atin pong buhay. Siya po ang mangangasiwa sa atin pong bawat buhay. Ang sabi po ng Galatia 2 verse 20, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon
sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Ito po'y napakaliwanag ang sinabi po ni Apostol Pablo na inari ni Apostol Pablo na ang ating Panginoon ay siya na pong nabubuhay para sa kanyang sarili. At sinasabi po ni Apostol Pablo dito na hindi na ang kanyang sarili. At matandaan po natin mga kapatid na ang Apostol Pablo, noong siya ay hindi pa po mananampalataya, siya po ay isang mamamatay tao. Siya po ang pumapayag na patayin ang mga mananampalataya. Pero nung siya po ay binago ng ating Panginoon, ang sinabi niya, hindi na yung dating Apostol Pablo ang nabubuhay sa kanyang sarili, kundi ang ating Panginoong Hesukristo na. So yun po ang kapangyarihan ng isang pinuno. Ano naman po ang otoridad ng isang pinuno? So ang salitang otoridad ay nagpapahiwatig ng pahintulot. Ito ay nagsasaad ng pribilehiyo. Ito ay nagsasaad ng kapangyarihan. Ito ay nagsasaad ng panuntunan, kontrol o impluensya. So kapag may otoridad ang isang tao, nangangahulugan iyon na nasa ibabaw siya ng ibang tao. Mayroon siyang responsibilidad na higit sa karaniwan. So kung atin pong ilagay ito sa ating Panginoong Hesukristo, ang ating pong Panginoong Hesukristo ay napailalim sa ah, otoridad ng Ama. Kaya nga sabi niya, Ama, ang iyong kalooban ang siyang masunod. Sila po ay pantay sa kapangyarihan bilang Diyos, pantay sa essence bilang Diyos. Pero nung ang Panginoon ay nandito sa lupa, siya po ay nagpailalim doon po sa kalooban ng Ama. Ngunit ang Panginoong Hesukristo, kahit na siya ay napailalim sa kalooban po ng Ama, meron po siyang kapangyarihan. Meron po siyang otoridad. Ang sabi niya sa Matthew 28:18, ang sabi ng Panginoong Jesus mismo, at lumapit si Jesus at nagsalita sa kanila na sinabi, lahat ng kapamahalaan ay ibinigay sa akin sa langit at sa lupa. So ganun po ang lawak ng otoridad ng atin pong Panginoon. Hindi lamang dito sa lupa, nung siya po ay dumating, kundi nung ito ay kanyang sinabi sa kanyang mga alagad. Ang sabi niya na ang kapangyarihan, ang otoridad na ibinigay sa kanya ay otoridad doon po sa langit at hanggang sa lupa. Ang ibig sabihin po na kahit na po yung mga hindi mananampalataya, yung mga unbeliever, ay nasasakop po sa otoridad ng atin pong Panginoong Hesukristo. Isang halimbawa po sa otoridad ay yung atin pong mga kapulisan. Na yung ating mga kapulisan ay meron silang otoridad na ipatupad ang batas. At pag nakakita po tayo ng pulis na naka-uniform, mataas ang ating tingin sa kanila because meron po silang authority, meron silang otoridad. Okay? Ganon din po ang ating Panginoon. Mataas siya sapagkat ang kanya pong otoridad na hindi lamang sa langit, maging dito po sa lupa. Ano naman po ang pagiging pinuno o pagiging master ng isang Panginoon? Ito po ay isang taong may otoridad, kapangyarihan at kontrol sa mga aksyon ng ibang tao. So ang sabi ni Apostol Pablo sa Roma 9:21, tulad sa isang gumagawa ng palayok, may karapatan siyang gawin ang putik ayon sa gusto niya. May karapatan siyang gumawa ng dalawang uri ng sisidlan mula sa iisang tumpok ng putik. Ang isa ay pang-espesyal at ang isa naman ay pangkaraniwan lang. So makikita po natin dito, actually po itong sinabi ni Apostol Pablo ay kinuha niya po ito doon sa Isaiah, na kung saan ang ating Panginoon ay inihalin tulad niya ang kanyang sarili bilang isang gumagawa ng palayok, yung potter. So tayo po, ang Diyos po ay siya po ay master, siya po ay pinuno, na kung saan kung tayo po ay kinikilala natin siya bilang ating Panginoon, hahayaan po natin ang Panginoong Hesus na kung saan ay i-mold ang atin pong mga buhay. Ito pong sinabi ko kanina, na kapag hindi po natin
kinikilala ang Panginoon ang Panginoong Hesus sa ating buhay at siya lamang ay tagapagligtas, alalahanin po natin na tayo nandito sa lupa. At kinakailangan po natin bilang pong mga anak na kasama sa pamilya ng Diyos, ay kailangan po nating ipamuhay ang tunay na kabanalan at tunay na pagbabago. Ang pagbabago po ay gawa po ito ng sa tulong po ng Banal na Espiritu na siyang tutulong, ang Diyos o si Kristo ang tutulong sa atin na i-mold ang ating buhay ng naaayon po sa Kanyang kalooban at naaayon po sa Kanyang nais sa atin. Alam naman po natin mga kapatid, na kung tayo po ay sumusunod sa kalooban po ng ating Panginoon at hinahayaan po natin ang Panginoong Hesus na hubugin tayo. Ang sabi po dito, mayroon pong dalawang klaseng palayok ang maaaring gawin ng um, isang gumagawa ng palayok, yung espesyal at yung pangkaraniwan. Of course, tayo po ay espesyal sapagkat tayo po ay niligtas ng atin pong Panginoon, ng atin pong Diyos. We are special in the sight of God. So kung tayo pa ay special, dapat hinahayaan natin ang Panginoon na siyang mag-control sa atin at magagawa lamang po yun. Natin yon kung tayo po ay magpapasakop doon po sa kanyang kapangyarihan, otoridad at hayaan natin siya na maging master natin sa atin pong buhay. Ngayon, nais ko pong ibahagi sa inyo, paano po ba natin makikilala o paano po ba natin tunay na maging Panginoon ang atin pong Panginoong Hesukristo? Minsan po, binabanggit natin sa ating mga panalangin, ang Panginoong Hesukristo siya ang ating Panginoon. Pero minsan napakalayo po ng ating mga sinasabi doon po sa ating buhay. Sapagkat nagsasabi tayo ng Panginoon, pero hindi naman tayo sumusunod doon sa nais po ng ating Panginoong Hesukristo. Unang-una, sa ating buhay, sa ating pamumuhay. Ang nagiging Panginoon po natin ay ang atin pong mga sarili. Kaya lagi pong nasusunod ang atin pong mga sarili. So, magbibigay lamang po ako sa inyo sa araw po nito ng 4 po na paraan para po tayo para po matanggap natin yung pagiging Panginoon ng Panginoong Hesukristo sa buhay po natin. Tandaan po natin ang layunin po natin ito ay maganap natin yung pong nais ng Panginoon sa atin pong mga buhay. Na maging Panginoon siya natin at hindi lamang tagapagligtas. Sapagkat naniniwala po ako, pag tayo po ay kumilala sa Kanya, kinikilala siya, hindi lamang tagapagligtas, kundi Panginoon din ang buhay natin. Alam kong ang Panginoon ang kumikilos sa ating buhay sa araw-araw. Ang una po na nais ko pong ibahagi sa inyo ay kung nais natin na maging Panginoon ang ating Panginoong Hesukristo, ay dapat po natin siyang mahalin. Kaya po, love. Mahalin natin si Jesus ng higit sa lahat. Ang sabi po ng Mateo 22:37-38, sabi po ng Panginoong Jesus, sumagot si Jesus, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos sa lahat. Ito po, ang mga katagang pong ito ay kinuha po ng ating Panginoon doon po sa Lumang Tipan, sa Deuteronomy chapter 6. Yun po ay tinatawag nilang Shema sa mga Hudyo. Itong Shema po ay isang panalangin na paulit-ulit na binabanggit ng mga Hudyo. O hear, O Israel, the Lord is God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, strength, and soul. So ito po ay kinuha ng Panginoon doon sa mga talatang iyon. So, kung nais natin na maging Panginoon ang ating Panginoong Hesukristo sa ating mga buhay, ay dapat mahalin po natin siya. Ang sinabi po dito, buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Alam niyo po kung ano ang ibig sabihin po nito? Namamahalin po natin ang Panginoong Hesus ng buo nating pagkatao. Ibig sabihin, lahat ng aspeto, all the aspect o lahat po ng aspeto ng buhay po natin ay ibibigay natin sa ating pagmamahal sa atin pong Panginoon. Ang sabi sa Mateo 10:37,
at ang nagmamahal sa kanyang mga magulang ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang nagmamahal sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Mga magulang at mga kapatid, ito pong mga binabanggit ng Panginoon dito, itong mga taong ito po ay lahat ay importante sa atin. Ang ating mga magulang, wala na po tayong magulang. Isa lang ang magulang po natin sa mundong ito. Ang atin pong mga anak. Ang lahat po ng ito na binabanggit ng Panginoong Hesukristo ay mga taong napakahalaga sa atin pong buhay. Pero ang sinabi ng ating Panginoon, kung ikaw ay susunod sa akin, o kung ikaw ay, kung mahal mo ang iyong mga magulang at mga anak ng higit sa akin, ang sabi ni Kristo, hindi ka karapat-dapat sa akin. Ano po ang ibig sabihin po nito? Hindi po ibig sabihin na itakwil po natin ang ating mga magulang at ang atin pong mga anak. Ang sinasabi po ng ating Panginoon po dito, kung ano man yung mahalaga sa buhay po natin, ay dapat hindi yun ang pinakaimportante sa lahat. Ang nais po ng ating Panginoon is na siya lamang ang ating mamahalin, kung ba siya ang nauuna sa lahat ng importanteng bagay sa buhay po natin. Marahil ang importante sa buhay natin ay yung pera po natin. Marahil ang mga importante sa buhay po natin ay yung mga anak natin, pamilya natin. O kung ano pa man ah, ang mga bagay sa buhay natin. Dapat hindi ganito. Ang sabi po ng John 14:15, kung mahal niyo ako, susundin niyo ang aking mga utos. Ito po ang sinabi ng ating Panginoon. Sapagkat kung tayo po ay tunay na nagmamahal sa Kanya, ng buong buo, higit sa lahat ng bagay, ay mas madali natin siyang sundin. Mas madali nating sundin ang Kanyang mga utos. Nahihirapan po ang isang tao na sundin ang utos ng atin pong Panginoon sapagkat siya pa rin ang naging Panginoon ng buhay niya. Naniniwala po ako na kung si Kristo ay uunahin natin at mamahalin natin siya higit sa lahat bilang ating Panginoon. Wala pong dahilan, mga kapatid, na hindi po tayo susunod sa Kanya. Kaya ang susunod po ay yung obey. Sundin si Jesus bilang Panginoon. Naniniwala ako, sabi ko kanina, kung mahal na mahal mo si Kristo, hindi ka mahihirapang sumunod sa Kanya. Nahihirapan tayong sumunod sa ating Panginoon kahit sa mga simpleng bagay sa buhay po natin, dahil hindi natin marahil mahal siya sa buhay po natin. Ang nais po ng ating Panginoon ay yung nauuna yung puso nating ibinibigay natin sa Kanya. Sapagkat naniniwala ako kung buong-buo ang puso natin na ibinibigay sa ating Panginoon, buong-buo din ang atin pong pagsunod sa Kanya. Ang sabi po ng John chapter 14, verse 21, ang sinumang tumatanggap at sumusunod sa mga utos ko ay siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin din ng aking Ama. Mamahalin din siya, mamahalin ko rin siya at ipapakilala ko ang aking sarili sa Kanya. Sabi po dito, ang sinumang tumatanggap ay siya, yun din po ang sumusunod sa Kanya pong mga utos. At itong mga tumatanggap at mga sumusunod sa Kanyang mga utos, ito po yung mga tunay na nagmamahal sa ating Panginoon. Kaya nais kong tanungin ang sarili mo ngayon, bakit ka nahihirapang sumunod sa Panginoon kahit na sa mga simpleng bagay sa buhay po natin? Bakit? Kasi nga, baka hindi po natin tunay na minamahal ang Panginoon. Marahil Kristiyano po tayo sa nguso, pero hindi po sa puso. Ang sabi po ng Mateo 6:24, sabi po dito ng Panginoon, walang aliping makakapaglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. So kung tayo po, mga kapatid, ay inaari natin na Panginoon o nais nating maging Panginoon ang Panginoong Hesukristo, nararapat lang na uunahin natin siya. Unang-una, mga kapatid, yung pagmamahal.
Ang pagmamahal po ay magbubunga at magdudulot po ng pagsunod sa atin pong Panginoong Hesukristo. Tandaan po natin, sabi ng Panginoong Hesus, walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Either mamahalin niya ang isa or he will hate the one. Ano ngayon ang laman ng puso mo? Ano ngayon? Sino ngayon ang laman ng puso mo? Ang mga importanteng bagay ba dito sa mundo? O ang atin pong Panginoong Hesukristo? Sabi niya sa John chapter 14 verse 23, sumagot si Jesus, ang nagmamahal sa akin ay susunod sa aking salita. Mamahalin siya ng aking Ama, mananahan kami sa Kanya. Yan po ay isang pangako ng ating Panginoon na kung tayo po ay magmamahal sa Kanya at hindi lamang magmamahal sa Kanya, susunod sa Kanya. Ang pangako niya ay mamahalin niya tayo at siya ay mananahan sa atin kasama ng Ama. Kaya pangako po ng Panginoon sa lahat ng mga sumusunod sa Kanya, lalong-lalo na yung mga sumusunod sa Kanya sa pamamagitan po ng pag, pagdidisipulo. Sabi ng Panginoon sa Mateo 28:20, turuan niyo sila, ituro niyo sa kanila ang lahat ng mga itinuro ko sa inyo, at ako ay sa inyo hanggang sa dulo ng daigdig. Yan po ay isang pangako ng atin pong Panginoon. Ang atin pong pagmamahal ay magbubunga po ito ng pagsunod. Ang atin pong pagsunod, mga kapatid, sa ating Panginoon, sa lahat ng kanyang iniuutos sa atin, ay magbubunga po ito ng katatagan. Kaya magiging rooted po tayo, maging matatag tayo sa atin pong Panginoon. Kailangan ba natin ng katatagan? Oo. Sa lahat ng hamon sa ating buhay, sa lahat ng mga pagsubok na pinagdadaanan at pagdadaanan pa natin, kailangan po natin ng katatagan. Ang sabi po ng Kolosas 2:6-7, ang sabi ni Apostol Pablo, dahil tinanggap nyo na si Jesus bilang Panginoon, okay? Tandaan niyo po ito, mamuhay kayo ng karapat-dapat sa Kanya. Live a worthy life. Patuloy kayong lumago at tumibay sa Kanya. Magpakatatag kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at maging mapagpasalamat din kayo. Tingnan po natin yung salitang patuloy kayong lumago at tumibay sa Kanya. Naniniwala ako na lahat ng mga taong gumagawa at sumusunod sa kalooban ng Panginoon at naglilingkod sa ating Panginoon ay patuloy na patitibayin ng atin pong Panginoong Hesukristo. Sapagkat siya po ang ating Diyos. Tandaan po natin, ang isang Panginoon ay mayroon siyang kapangyarihan. At alam po natin na tayong mga mananampalatay, binigyan ng kapangyarihan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, Acts 1:8 o mga gawa 1:8. Ang sabi niya din po sa Efeso 3:17, para manahan si Kristo sa mga puso niyo dahil sa inyong pananampalataya, ipanalangin ko rin na maging matibay kayo at matatag sa pag-ibig ng Diyos. Kung si Kristo po ay nasa atin, yan po ay nasa atin at ginawa natin siyang Panginoon sa ating buhay. Na makakaasa po tayo, makakasigurado po tayo na tayo po ay patatatagin ng atin pong Panginoon. Sapagkat siya po ang ating pag-asa. Siya po ang ating lakas. He is our strength. He is our hope. Siya po ang ating kapayapaan at maging ang ating tunay na kagalakan. Sabi ng John chapter 15:4-5, manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Hindi makakapumunga ang isang sanga malibang nakakabit ito sa puno. Ganon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay namumunga ng marami sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Totoo po yun, mga kapatid. Kung tayo po ay hiwalay sa ating Panginoon, ang talata pong ito ay hindi po tumutukoy na mawawala po ang ating kaligtasan. Hindi po ito ang konteksto ng talatang ito.
Alam po natin na maraming mga mananampalataya na walang bunga sa kanilang buhay Kristiyano. Alam niyo po kung bakit? Kasi hiwalay sila, not spiritually, but hiwalay sila sa ating Panginoon doon sa pagiging Panginoon ng ating Panginoong Hesus. Yes, sila po ay tunay na ligtas at kumilala sa Panginoon at ligtas. Pero makikita natin na sa tagal ng kanilang buhay Kristiyano, hindi po sila namumunga at wala po silang bunga. Bakit? Sapagkat inihihiwalay nila ang sarili nila sa ating Panginoon bilang Panginoon. Ang ating Panginoon ay siya yung puno ng ubas, siya po ang ugat. Kaya kung tayo po ay kinikilala natin ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas, aasahan po natin na tayo po ay talagang tunay na mamumunga ng maraming bunga. So, ang tinutukoy ko pong bunga dito mga kapatid ay yung mga taong nadadala natin sa Panginoon sa kanyang kaharian, sa kanyang iglesia. Tayo po ay nagmamahal sa Panginoon at ang pagmamahal na yan ay magbubunga po ng pagsunod sa Kanya, obedience. At ang obedience po na yan, mga kapatid, ay magbubunga po ng katatagan sa atin. At ang katatagan po na yan, yan po ang magbubunga ng ating paghahayag ng kadakilaan ng atin pong Panginoong Hesus. Kapahayagan sa pagiging Panginoon ni Hesus. Ang sabi po ni Pablo sa mga taga-Filipos 2:9-11, kaya naman itinaas siyang lubos ng Diyos at binigyan ng titulong higit sa lahat ng titulo upang ang lahat ng nasa langit at sa lupa at nasa ilalim ng lupa ay luluhod at sasamba sa Kanya at kikilalanin ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikapupuri ng Diyos Ama. So, ang atin pong buhay ay gagamitin ng ating Panginoong Hesukristo to declare Him para maideklara natin siya ang kanya pong kaluwalhatian upang maihayag natin siya sa lahat po ng mga tao. Sa lahat ng mga tao na nakapaligid sa atin, lalong-lalo na doon sa mga taong hindi pa nakakilala sa atin pong Panginoon. Ang sinabi ni Apostol Pablo, ang Panginoon ay binigyan ng isang napakataas po na titulo. Kumbaga itong position po, katayuan ng ating Panginoon ay higit sa lahat, na kung saan ang lahat po ay luluhod at sasamba sa Kanya. Hindi po nakikita ng tao ang Diyos. Kahit tayo, hindi natin nakikita ang Diyos, pero naniniwala tayo at nananampalataya po tayo na ang ating Panginoong Hesus ay buhay. At tayo po ang gagamitin ng ating Panginoon para makita po ng lahat ng tao na buhay ang ating Panginoon. Ngayon, kung hindi po natin aariin na Panginoon si Kristo sa atin pong buhay, ay hindi po makikita sa atin ang Panginoong Hesukristo. Sapagkat tayo po ang ilaw ng Panginoon sa mundong ito. Kung tayo po ay lumalapit doon po sa tunay na ilaw, sabi ng Panginoon, ako ang ilaw ng sanlibutan. Si Kristo ang malaking ilaw, kagaya po ng buwan, kagaya po ng araw. Ang araw po ay nagliliwanag at ang buwan ay kumukuha po ng liwanag sa araw. Kaya po nakikita natin ang buwan na lumilitaw sa gabi sapagkat ang buwan ay wala siyang sariling ilaw, kundi kumukuha siya ng ilaw sa araw. So ganun din po tayo. The more po tayo na lumalapit, nagtitiwala sa Panginoon Hesukristo bilang ating Panginoon, the more po na makita ang ating liwanag sapagkat nasa atin ang ating Panginoon at kinikilala natin siya bilang Panginoon ng ating buhay. Ang sabi nga po ng Mateo 5, sabi ni Kristo, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. No, kung hindi tayo kikilala sa Panginoon bilang ating Panginoon at tagapagligtas, imposible mga kapatid na ang mga tao ay makakakita sa atin
at ang mga taong ito ay luluhod sa ating Panginoon. Hindi mangyayari ito kung hindi tayo kikilala sa Panginoon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Uulitin ko para po sa ating pagtatapos. Kung nais nating maging Panginoon ang ating Panginoong Hesukristo, unang nating gagawin ay mamahalin siya ng higit sa lahat. Pangalawa po nating gagawin, yung pagmamahal na yon ay magbubunga ng ating pagsunod. Susunod po tayo sa Panginoon. At ang pagsunod natin sa Panginoon, ito po ang magiging sanhi, magiging dahilan na tayo po ay magiging matatag sa ating Panginoon. Sapagkat sa ating paglilingkod, kailangan po natin ng katatagan. At yung ating katatagan ay makikita po ng mundo. At ito po ang magiging dahilan that because of our rootedness in Jesus Christ, ang mga tao po ay makikita nila si Kristo sa atin pong mga buhay. Na kahit hindi po tayo magsasalita, ang katotohanan ang buhay po natin ay ilaw. Yun po ang tunay na katotohanan kung ating gawing Panginoon ang ating Panginoong Jesus. So dito po nagtatapos ang atin pong leadership session patungkol po sa pagiging Panginoon ng Panginoong Hesus. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa amin pong natutunan sa araw po na ito. Salamat Panginoon sa inyong itinuro sa amin. Napakahalaga Panginoon na kayo ay kilalanin namin bilang Panginoon at hindi lamang tagapagligtas ng amin pong buhay. Nakilalanin namin kayo bilang isang makapangyarihan, mayroong otoridad bilang pinuno ng amin pong buhay. Pagpalain niyo ang bawat isa na nandito, nanonood po sa video po na ito. At ang lahat ng ito ay aking samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. So sa susunod po na ating pag-aaral, sa susunod na buwan, pag-aaralan po natin ang pagiging hari ng ating Panginoon. We are His kingdom citizen. Hindi tayo tagad lupa, pero ang kaharian ng Panginoon ay nandito sa lupa at ang kaharian ng Panginoon ay dadalhin niya sa langit at ibabalik niya dito sa lupa. Maghahari tayong kasama ng ating Panginoon. So sa atin pong katanungan, nais ko pong hilingin na i-post natin ang video mamaya para sa ating katanungan. So ang ating katanungan na nais kong pag-usapan po natin, siguro dala-dalawa po tayo. Ito po ang ating pag-uusapan. Ano ang mga bagay sa iyong buhay na sa tingin mo ay nagiging hadlang sa iyong pagsunod sa ating Panginoon? At ano ang mga hakbang ang iyong gagawin upang maitama ito? Maraming salamat po sa inyong lahat at see you po sa susunod po na buwan para po sa ating leadership training session. God bless po and again, welcome po sa ating small group session.